So, welcome back for another video. Guys, pasensya na kayo if informal setup po tayo ngayon. I just want you to have an update lang din naman regarding my Bilis account. Kasi finally po, nag-respond na po sila sa akin via email. Kailangan ko malaman yung response po nila. Ito po yung email po nila sa akin. So, nanghihingi po sila sa akin na apology regarding nga po sa delayed update nga po. Sabi po dito, no, our relevant team has been conducting a thorough investigation into the report you raised. And we want to assure you that we are taking this matter seriously. So, buti naman kung ganun. As a courtesy, we have forwarded the loan to the appropriate team for closure. Yung hinantay ko, yung matapos talaga at maging close na yung account ko doon. So sabi po nila, i-disregard ko na lang daw po yung mga naniningil, no, yung nag-a-ask ng payment nga po. Di ba nga mayroon akong bilis reminder payment nga po. Kasi di ba overdue na yung account ko. So i-disregard ko lang daw yun kasi fina-finalize nga po nila yung process. Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi naman ganun kadali talaga. Natanggalin nila agad-agad yun and paniwalaan nila ako. Kaya nga po nag-conduct sila ng investigation regarding this matter. Ito po sa baba ng email po. So hindi ko na po siya pwedeng i-share sa inyo guys kasi ito po ay private na po and personal information na po yung nakasaad po dito. So anyways naman, sabi naman po nila dito sa last part, no, we will email you again with an update on the loan. Thank you for being a valid client and we sincerely apologize for any stress this may have caused. Appreciate ko naman yung kanilang apology regarding this matter kasi nga naman, no, hindi rin naman talaga, sabi ko sa inyo, hindi rin naman biro yung ganito. Pero kasi kaya naman ganito ako mag-react kasi naman, di ba, account ko yung ganito. The first time nangyari sa akin to sa isang legit loan up na hindi ko alam kung anong gagawin ko. This is my way, no, taking a video regarding this matter kasi hindi nga siya biro guys. Pera po yung nawala sa akin dito at pinagbabayad ako sa pera na hindi ko nga po inutang, which is first time ko to sa buong buhay ko. Hindi rin naman ako masisisi ni Bilis kung bakit ganito ako mag-react kasi nga po hindi naman talaga biro kaya sa kalagayan ko, diba? Hindi ganun kadali itong sitwasyon ko. But ito na nga, so ito yung pinaka good news ko po sa inyo ngayon dahil upon opening my Bilis account guys, nakita ko na tinanggal na nila yung amount na nahack nga po sa akin. So finally, my Bilis account is totally recovered na po. So wala na siya, tinanggal na siya. Medyo emotional ako that time. Kasi feeling ko guys, nanalo ako sa kaso. Parang feeling ko ganun eh. Kasi tinanggal po nila, napatunayan po na hindi ko po talaga activity yung nangyari po. Na-hack po talaga yung account ko. Diba parang nabunutan ako ng tinig dito. Kasi alam nyo, mentally talaga, medyo hindi lang halata, no? Pero mentally talaga na-stress ako dito sa Bilis. Sabi talaga yung stress na binibigay niya sa akin guys. Since personal information ko rin yung na-hack, since pera po yung involved dito, ang hassle niya, as in, napaka-hassle niya po. So, well, kung makikita nyo guys sa account ko dito sa Bilis nga po, meron nga po akong maximum credit limit po dito na 44,000 pesos. Nakapag-commit po ako ng loan dito ng 10,000 pesos po. Meron po akong available balance po ngayon na 34,000 pesos. Ito nga po yung nalimas po ng hacker sa akin, iba itong 34,000. Kaya makikita nyo po dito sa history ko, no? Ito po yung singilan na nagaganap regarding nga po sa amount na yon na meron na po akong babayaran na 6,214 monthly for 7 months to pay po ito guys. So dito po sa history ng installment account ko, no? So naka-close na po dito yung 34,000 nga po na nahack sa akin by Lazada Top Up. Active loan ko na lang po is yung talagang inutang ko dito yung 10,000 pesos. So yan guys, finally medyo nakaluwag-luwag na yung dibdib ko regarding this matter kasi wala na ako masyadong alalahanin, di ba, regarding my Bilis account. But ito nga po yung mga tanong ng iba dito sa atin, no? So what's next after this? For now po, mag-wait pa din po ako ng update ni Bilis regarding nga po sa investigation na nagaganap. At aminin po natin, no, after this incident po ni Bilis account ko, so papaniwalaan ko pa din ba si Bilis? Legit pa din ba si Bilis? So paano ko pa ipaglalaban si Bilis na ganito nga po yung nangyari sa account ko? Though na-recover na siya guys, pero alam niya pong pagkatiwalaan ulit, ipaglaban ulit. So ano nang next dito? I-delete ko na ba yung account ko dito sa Bilis? For now po, hindi ko po madidelete yung account ko dito sa Bilis kasi may ongoing loan pa po ako dito. Ano, wala naman pa akong balak i-advance payment to. So tatyagaan ko pa rin pong bayaran ito monthly. And for me, hindi ko siya kailangang i-delete kasi for some reasons. Kasi kung i-delete ko ba yung account ko, may magagawa pa ba ako sa personal information ko na na-out na or na-hack na? Of course, wala na, diba? So, na-hack na yun eh. So, wala na akong control doon. So, ito na lang din yung mako-control ko. Yung account ko na bumalik na sa akin. Kailangan ko pa din siyang ipaglaban tong account na to kasi pinaghirapan ko po to eh. Hindi po biro yung in-invest kong effort time dito sa Bilis, no, para mapataas ko po yung aking credit limit dito. 2 years na po ako sa Bilis tapos i-delete ko lang siya ng ganon. Gusto ko bang malaman kung ano pa ang magagawa pa po ni Bilis regarding this matter, regarding this issue po, this hacking issue? Ay,
I hope no mag-improve talaga sila regarding this matter kasi nangyayari na yung ganito eh. Kasi ako mismo gusto kong ma-experience guys yung security ng account ko dito kung paano nila i-secure yung account ko after this matter. So, ibig po sabihin, I will give Bill Is a second and last chance, no? Para patunayan sa atin legitimacy ng security po nila, ng loan up po nila. Kasi hindi nga naman talaga naging biro yung naging journey natin dito. Kasi hindi lang po nag-iisa dito eh. Marami po kaming na-hack yung account. Gusto kong ma-experience and ma-witness mismo yung improvement po ni Bill Is dito. One more thing, since enable na po yung account ko dito sa Bill Is, since nakilala na yung account ko ni Bill Is, ito po yung babantayan ko ngayon. So if ever po na ma-hack yung account ko dito ulit for the second time, that's the time po na susukuan ko na talaga itong Bill Is. That's the time I won't recommend this loan up anymore. So for now, since magkakaroon pa po ng update sa akin si Bill Is, no, so aantayin ko yun kung ano pong mga magiging update nila or magiging improvement nila. So gusto ko po talagang ma-witness yun. Kaya sa mga katulad kong victim din po sa hacking issue po, sabi ko sa inyo guys, mag-report kayo, i-email nyo si Bill Is, kuyugin nyo po talaga si Bill Is. Kasi kung hindi po kayo magko-complain, wala po talagang mangyayari sa account nyo, babayaran nyo po talaga. Wala po talaga magiging settlement po sa account nyo. So far, ngayon po sa may mga Bill Is account dito or Bill Is user po, so maging alert na po kayo sa account nyo, lalo na po may notification sa inyo na may mga device login. Ma-alarm po kayo agad, report nyo po agad sa Bill Is. Kaya sabi ko sa inyo guys, wala talagang mangyayari kung hindi po tayo magre-report. Kung hindi po natin bigyan ng action to. So by the way, kahit po na-recover na po yung account ko dito sa Bill Is, hindi pa rin po kami tapos dito. Kailangan po talaga ng assurance na safe and secured po yung account ko dito for the second time dito sa aking Bill Is account. Kailangan kong malaman yun. Kasi yun nga, di ba, yung na-hack sa akin yung aking personal information na gamit nila. Kaya nga po nalimas yung aking loan offer dito sa Bill Is. So yun po yung kailangan kong malaman, yung assurance po ni Bill Is sa akin after this matter or after what happens. Anyway, sa mga victim po dito sa Bill Is account hacking po, so kumusta po yung account nyo? So pakibalitaan naman po ako. Please comment down below po. Anyways, time to time, babalitaan ko naman po kayo, i-update ko naman kayo regarding my account. Kung ano ang patutunguhan ng account ko na to kasi hindi ko po talaga masasabi pa. Hindi ko pa masasabi ngayon kasi nga po under investigation pa rin and I'm waiting for it. Hindi ko na po papahabain yung video kasi update lang naman po to regarding my Bill Is. And that's all for today guys. Again, mag-a-update na lang po ako sa inyo. Kaya dapat po nakasubscribe kayo and click yung bell button para lahat po ng videos ko sa updated and notified po kayo. So yun lamang po. Please don't forget to like and share para aware po yung iba, pakishare nyo po itong video na ito. Yun lamang po. Thank you po for watching this video. Bye!